What's up mga idol? New Zealand may mabigat na inamin after ng laban. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. Grabe ang laban na napanood nating lahat, dahil akala ng mga fans ay tuluyan ng matatambakan ng 40 to 50 points ang Gilas Pilipinas. Pero hindi hinayaan yan ng ating national team dahil sa mga fight back na ginawa nila. Sa first quarter ay maganda ang shooting ng New Zealand. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kainit, yung tipong from point guard up to center ay tumitira sa labas. Halos wala silang mintis dito kahit maganda naman ang depensa. Kaya naman sa first quarter pa lang, umabot na agad sa 13 points ang kalamangan nila. Hirap na hirap talaga ang Gilas Pilipinas na makasagot, dahil walang ibang gumagawa para sa kanila kundi itong si Dwight Ramos lang. Sa second quarter naman ay mas naging mainit pa ang shooting ng New Zealand, dahil from being up by 13 points, umabot pa sa 22 points ang kalamangan nila, mga guards naman ang gumawa dito. Same story para sa start ng third quarter. Dahil umabot na sa almost 30 points ang kalamangan ng New Zealand dito, pero sa pagtatapos ng quarter na ito ay dito na nagsimula ang major run ng ating national team. Grabeng fight back kasi ang ginawa ng Gilas Pilipinas, pinangunahan sila ni Chris Newsam at AJ Edo, from almost down 30 points ay naibaba nila sa 9 points, nagsimula na din makaramdam ng pressure ang home team. Pero medyo nakakapanghinayang dahil hindi na naipasok ng Gilas ang mga tres nila, samantalang sa New Zealand naman ay nagsimula na naman mag-init, kaya naman tuluyan nang natapos ang laban na ito at natalo na ang Gilas. Pero pagkatapos naman ng laban ay may mabigat na inamin ang New Zealand sa Gilas Pilipinas, ayon sa kanila ay hindi daw nila inasahan na ganito pala ang spirit ng ating national team, kung saan hindi talaga sumusuko. Akala daw kasi ng New Zealand ay magtutuloy-tuloy ang tambak at aabot pa sa 40 to 50 points, pero nagulat daw sila sa comeback ng mga ito, hindi daw talaga nila in-expect na makakabalik pa pala sa laban ang Gilas. Ayon pa sa New Zealand, kung nakapaglaro nga lang daw sana si Kai Sotto para sa Gilas Pilipinas, baka natalo pa sila sa laban na ito, kaya swerte pa daw ang home team dahil nakalaban nila ang Gilas na hindi kumpleto ang lineup. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa laban na ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.